hayop tulad ng aso, pusa, ibon. Ang iba pa sa kanila, itinuturing na nilang bahagi ng kanilang pamilya, ang kanilang alagang hayop. Ngunit, alam niyo ba na ang mga aswang mahilig din mag-alaga, hindi ng hayop, kundi isang halimaw. Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na ating pamamagatang ang alaga. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Kailangan ko matapos itong report ngayong umaga. Dahil mamayang hapon na ang presentation ito. Kundi, lagot ako kay Ma'am Belinda. Cesar, tignan mo itong sip-sip nating katrabaho. Hala ka, Ariel! Bakit hindi mo patapos yan? Kailangan ni Ma'am Belinda yan mamayang 11 a.m. O bakit? 11 a.m.? Oo. Hindi ka ba na-inform na na-move ng before lunch ang presentation? Kasi nga, mag-half day lang si Ma'am Belinda ngayong araw. Totoo? Oo. Mukha ba ako nagsisinungaling? Ano? Sip-sip amor. Ayan tuloy. Tinatambakan ka ng trabaho ng boss natin. Ayos lang yan sa kanya. Kahit na mangarap sa kasisip-sip yan, gusto niya ma-promote eh. At alam mo ba kung anong target niyang posisyon, ha? Ano? Ay, yung posisyon na inaasam-asam mo. Ang maging assistant manager. Loko talaga. Sir Bernard. Ano? Sir Cesar. Oh, Gusto ko lang malaman nyo na? na hindi po ako nagsisip-sip kay Ma'am Belinda. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. At saka hindi ako naghahangad na maging assistant manager. Bernard, hindi raw siya nagsisip-sip. Hindi raw siya naghahangad na ma-promote. Hindi mo kami maloloko. Alam kong ikaw ang nanggagatong kay Ma'am Belinda, kaya lagi kami pinagagalitan ng boss natin. Hindi ako kailanman naninira ng katrabaho. Anong hindi? At kung mapagalitan man kayo ni Ma'am, ibig sabihin, may mali sa trabaho nyo. Aba, Ayusin nyo kasi yung mga task na ipinagagawa nyo. Ba, lumalaban na sa atin. Oy. huwag mo akong kalabanin, bata, ha? Dahil kapag akong pumatol sa'yo, katapusan mo na sa opisinang ito. Mabuti naman, natapos mo yung report na pinagawa sa'yo. Ang tanong ko lang, Ariel, si Ma'am Belinda bang nag-utos na sa'yo? Sa katunayan, hindi. Si Ma'am Anita ang nag-utos nun sa akin. Sabi ko na eh. Kaya pala parang hindi related sa trabaho mo yung report na ginawa mo kanina. Alam mo, may kutob ako kay Anita inutos ni boss yan. Pagkatapos pinasa lang sa'yo ng bruhang yon, ikaw naman, pumayag ka. Kahit hindi sakop ng trabaho mo. Kaya ka tuloy sinasabihan na sip-sip. Di naman sa sumisip-sip ako. Baguhan lang kasi ako eh. Wala pa akong isang buwan dito sa opisina. Kailangan ko makisama. Walang masama na makisama. Pero kung inaabuso ka na, dapat pumalag ka na. Huwag mong ipakita sa kanilang kayan-kayanan ka. Matuto kang humindi. Lalo na't hindi naman sakop ng job description mo. Ariel! Kanina pa
pa kita hinahanap? Nandito ka lang pala sa cafeteria. Ano, tapos mo na ba yung report na pinagagawa ni Ma'am Belinda? Opo, ma'am. Ito po yung flash drive. Makikita po nyo agad yung file pagbukas nyo. Magsisimula na po ba yung presentation? Yes, magsisimula na. Pero ako na magpipresent ito kay Ma'am Belinda. Gawin mo na lang yung iba mong trabaho. Sige po, ma'am. Ikaw ang gumawa ng report, pero siya yung magpipresent. Tapos kaninang credit? Sa kanya? Ay, nako. Minsan naiisip ko nung mag-resign sa company ito eh. Halos kasi lahat na ng mga empleyado, mga walang hiya. And this is my whole presentation, Ma'am Belinda. Excellent, Anita. You did your work very well. Thank you, Ma'am. Your report brought us new insights and great possibilities. May tumulong ba sa'yo para gawin ang presentation na yan? Nope. Ako lang po mag-isa ang gumawa ng report. They're all my ideas. Magaling. Sa ipinakita mong yun, you are ready for promotion as assistant manager. Oh, thank you, Ma'am Belinda. It's an honor for me to be the next assistant manager. I promise, Ma'am Belinda, gagawin ko ang lahat para maging pinaka-the best na assistant manager ng kumpanya. Alam mo ba ang balita? Promoted na si Anita na assistant manager. At yun ay dahil sa ginawa mo. Ha? Talaga? See? Inangking niya yung ginawa mo. Ngayon, puro papuri yung nakukuha niya sa top management. Dapat ikaw yun eh. Hayaan mo na, Vilma. Meron pa namang ibang pagkakataon para ipakita kong kakayahan ko. Ay, nako. Masyado ka namang mabait. Di bale. Makakarma din yung Anita na yan sa ginawa niya sa'yo. Bagong araw, bagong stress na naman sa trabaho. Litek, bakit ang gulo ng kwarto ko? Ano nangyari dito? Pinasok ba ako ng akit bahay? Hindi. Sarado mga bintana at kwarto ko. Teka, matingnan nga sa ibaba. Baka doon pumasok ang akit bahay. Diyos ko, pati pala rito sa salat kusina, magulo. Ano nangyari dito? Kumi? Hagabol? Kayo ba gumawa nito? Ang mga alagang pusa ko talaga. Ang lilikot. Malilate ako nito sa trabaho eh. Okay, sige na. Kukuha ko na kayo ng pagkain. Sumunod na kayo sa akin sa kusina. Ha? Bakit may mga bahid ng dugo sa sahig? May konting bahid pala ng dugo ang katawan ko. Oh my God! My God! Saan galing ito mga dugo? Anong nangyari sa loob ng bahay habang natutulog ako? Ano? Haba ng pila ng UB Express. Kung malilate yata ako sa bahay ngayon. Lagot ako kay Ma'am Belinda kung nagkataon. Kasabihin niyang bago-bago ko, malilate na ako sa bahay. Pero kanina natagpuan pa tayong alagang aso ni Alintonio sa kalsada. Oh, sabi ng mga nakakita parang nilapa daw ng mabangis na hayop. Talaga? Takot.
Sunod-sunod na yung mga natatagpo ang patay na hayop sa lugar natin, ha? Hindi ka isang aswang yung pumapatay doon sa mga hayop. Aswang? Hindi totoo yan. Wala pa naman napapatunayan na may nakakita ng aktwal sa mga halimaw na yun. Ang totoo niyan, may ilan ang nakakita na parang may malaking itim na aso na gumagalat yung gabi. Oh, Sabi, parang katumbas daw ng dalawang inaing baboy sa laki. Excuse me. Tanong ko lang. Sa kalye natagpuan yung patay na aso? Sa Calle del Sol. Nakita yung patay na aso ng mga tanod, bandang alas 5 daw na umaga kanina. Ganun ba? Sige, salamat. Ibig sabihin, Ang dami na sa harap pala ng bahay ko nakita yung patay na aso. Oh, Diyos ko. Kanina pa kita hinihintay. Bakit late ka sa trabaho? Pasensya na po, Ma'am Anita. Nagkaroon lang po ng konting emergency sa bahay. Huwag ko kayo mag-alala, hindi na po maulit. May pagagawa ako sa'yo. Eto. Tapusin mo yan by lunchtime. Ma'am, may tatapusin din po akong documents na kailangan ni Ma'am Belinda mamayang Wala hapon. akong pakialam sa pinagagawa sa'yo ni Ma'am Belinda. Basta tapusin mo muna itong pinagagawa ko sa'yo. Uunahin ko po muna ito kay Ma'am Belinda kasi siya ang direct supervisor. Hindi mo ako Kasi- susundin? Alalahanin mo. Ako na ang assistant manager dito. Pag wala si Ma'am Belinda, ako ang pinakamataas dito. Kung hindi mo ito gagawin, sinasabi ko sa'yo, magkakaroon ka ng problema sa akin. I need those documents by 12 noon. Kalma lang, Ariel. Huwag mo kayang masirang araw mo. Bibilisan ko na lang tapusin ito. Ariel, Ma'am, kaya mo pa ba? kinulat mo naman ako, Vilma. Grabe naman si Anita. Simula nang ma-promote, lalong tuminding pagiging bossit mayabang. Pero sana, kung hindi ka sa kanya dahil hindi naman siya yung supervisor mo, Hayaan mo na. dapat talaga tinuturuan mo ng leksyon yung mga tao na ganun. Ano namang leksyon na ituturo ko sa kanila? Alam mo kung anong kaya mong gawin. Gamitin mo yun. Pag sobra na, dapat ka nang lumaban. Ha? Bakit ako nasa sala? At bakit bukas ang pinto? Gulong-gulong mga gamit ko. Sandali. Bakit may pahid na naman ako ng dugo sa buong katawan? Oh, Diyos ko. Ano ba ito nangyayari sa akin? Kimi, Hagabol, halika dito. Huwag kayo matakot. Ako lang ito. Salamat sa inyo. Dahil sa paglalabing niyo sa akin, kaya nawawala ang takot ko. Pero Kimi, Hagapol, kayo bang dahilan kaya magulo ang bahay? O ako ang may kagagawan? Ano yun? May tao yata sa kusina. Kimi, Hagapol, dito lang kayo sa sala. Sisilipin ko kung sino yung nasa kusina. Kung sino man itong pumasok sa loob ng bahay ko, hawak ko itong bangkito. Iampas ko sa kanya ito kung sakali. Anong klase ka mo ko? Huwag kang lalapit sa akin. Kundi, iampas ko sa itong hawak kong bangkito. Teka, ano ginagawa mo? Bakit humiga ka sa seg? Para ka aso nakikipaglaro sa kanyang amo.
Di mo ako sasaktan o papatayin? Teka, ano bang klase kang nilalang? Sandali, bubuksan ko ilaw. Ayaw mo sa ilaw? Sige, papatay ko na! Huwag ka na magwala! Sige na! Ayan. Kumalma ka na uli. Teka, parang alam ko kung anong klase kang halimaw. Sigbin. Isa kang sigbin. Kung isa kang sigbin, ibig sabihin, merong aswang sa hindi kalayuan. Kanino aswang ka naglilingkod? Ikaw ba yung gumagawa ng mga pagpatay sa mga hayop sa lugar namin? Hindi ikaw? Kung ganoon, sino gumagawa ng pagpatay? Sandali. Parang nagkakaintindihan tayong dalawa. Gusto mong tumira dito sa bahay? Hindi pwede. Nasa siyudad tayo. Ayokong masangkot sa gulo na pwede mong gawin. Okay. Sige na. Sige. Papayagan na kita magtago doon. Total, 2 kwarto dito sa bahay ko. Doon kita ilalagay sa isa. At huwag mong sasaktan o kakainin ng mga alaga kong pusang sina Kyumi at Hagabol. Kung hindi, magagalit talaga ako sa'yo. Halika. Ihatid na kita sa magiging kwarto mo. Tapos magpapahinga na ako. May trabaho pa ako mamayang pagsikat ng araw. Ano kaya nangyari doon sa Sigbin ay kinulong ko rito sa kwarto? Wala naman akong narinig na ingay kanina. Mabuksan ko na nga itong pinto. Diyos ko po. Wala na rito yung halimaw. Nakatakas. Kyumi! Hagabol, nasa na kayo? Mabuti naman. Walang nangyaring masama sa inyo. Pero sana kaya nagpunta yung Sigbin? At saka kung tumakas siya, dapat bukas yung pinto o bintana. Pero hindi. Bigla siya naglako. Baka naman nababaliw lang ako. Oh, Diyos ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Baka naman dahil ito sa sobrang stress. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Ariel? Bakit parang wala kang gana kumain? Hello? Nadidinig mo ba ako? Aha. Kanina ka pa tulala dyan sa harap ng pagkain mo. Ano ka ba naman? Ang lalim naman ang iniisip mo. Punta na tayo ng family size na soft drinks na lang para Sa totoo lang, Vilma, stress na ako lately dahil sa trabaho. Tapos yung mga co-workers mo, wala yun. iyapang. Kung tutuusin, ikaw lang ang kaisa-isang co-worker ko na maganda ang pakikitungo sa akin since day one. Sa tingin mo, dapat na ba ako mag-resign? Ikaw lang makakasagot niyan. Kung sa tingin mo nasasakripisyo na yung kalusugan mo, go find another job. Ako na nga, nagbabalak na rin mag-resign. You know, sa 6 months ko dito sa company, hindi ako nag-grow. Pag ganun, dapat umalis na tayo kasi hindi na siya rewarding. Siguro nga sobrang stress na ito kaya kung ano-ano lang nakikita ko. Why? Ano ba yung nakikita mo? Naniniwala ka ba sa aswang o sa sigbin? Oh, alam ko yung sigbin. Sila yung mga alaga ng aswang na kaya kang patayin sa pamamagitan lang ng anino mo. Alam ko yun, pero niniwala ka ba ron?
Okay, kung sabihin ko sa'yo oo, naniniwala ako. Bakit? Nakakita ka na ba ng sigbin? Oh, kanina madaling araw. Oh? Nagising na lang ako, may sigbin sa kusina sa bahay ko. Pero bakit ganun? Hindi niya ako pinatay. Para lang siyang asong naglalambing sa amo niya. Baka ikaw yung amo niya. Anong amo? Hmm. Hindi ako suwang para maging amo ng isang sigbin. Ariel, pag may sigbin ka nakita, ibig sabihin nun, may aswang sa paligid. Sa palagay mo, magkakaroon ng aswang sa syudad? Mataong lugar yun. Imposibleng magkaroon ng aswang. Malay natin. Ang mga aswang naman ngayon magaling magbalat kayo. May iba nakatira na sa syudad. O malay natin, isa o dalawa sa mga tao dito sa cafeteria. Yung pala mga aswang. Medyo creepy ka na, Vilma. Eh, ikaw kasi. Sinimulan mo yung topic ng aswang. O, di sinakyan lang kita. Chika lang yung sinabi ko, naniniwala ako sa aswang at sigbin. Hindi totoo yun. Muulan. Bakit ako narito sa labas ng bahay? Buti ko na. Bukas itong pinto. Makapasok na ka sa loob. Alas 7 na ng umaga. Magulo na naman ang bahay. Mabuti na lang Sabado ngayon. Wala akong pasok. Kimi! Agabol! Okay lang kayo? Nagugutom na yata kayo eh. Sandali. Kukuha ko kayo ng cat food. Wap. Bakit may tumutulong dugo sa hagdan? Ano nangyari sa itaas? Tingnan nga. Oh my God! Yung dugo galing sa kwartong pinagtaguan ko sa sigbin. Oh my God! Bakit may patay na baboy sa loob ng kwarto ko? Parang mabangis na hayop. Ang sigbin, siguradong siyang gumawa nito. Pero wala siya sa paligid. Teka, nagising na naman ako na ganito ang itsura ko. Walang kahit anumang damit. At ang bibig ko, parang may latakpan ng kung ano. My God! May dugo ang bibig ko! Oh! Ano ba nangyayari sa akin? Hindi kaya may sigbin kasi ako ang aswang! Ang ingay na mga kuliglig sa paligid. Ito na yata yan. Bahay ng pinakamagaling na albularyo sa barangay namin. Baka matulungan niya ako sa problema ko. Tao po. Tao po. Aling Goyang. Tao po. Diyos ko! Ikaw yan! Ikaw yan! Bakit po kayo natatakot sa akin? Ano kailangan mo sa akin, ha? Aling Goyang, ako po si Ariel. Pasensya na po sa estorbo, pero kailangan ko po tulong nyo eh. Huwag po kayo matakot sa akin eh. Hindi ko po kayo sasaktan eh. Hindi po ako masamang tao. Sige, ano bang may tutulong ko? Pagkatapos kitang matulungan, umalis ka na. Ay, bilisan natin hanggat hindi pa nagdidilim. O ano bang ikukonsulta mo sa akin? Aling Goyang, may tatanong lang po sana ako tungkol sa mga asawang at sigbin. No. Paano ba malalaman na asawang isang tao? Paano sila malalabanan? At may posibilidad po bang paging aswang ang isang normal na tao? Ang pagiging aswang
namamana yan. Ibig sabihin, magiging aswang ka kung yung mga magulang mo ay mga aswang din. Walang normal na taong nagiging aswang. Maliban na lamang kung sila ay sinumpa. Paano madidetect kung ang isang tao ay aswang? Kung ikaw ay isang normal na tao, hindi mo malalaman kung ang iyong kaharap may aswang o hindi. Pero sa aming may kakayahan, nakikita namin kung aswang ang isang nilalang o hindi sa pagtitig namin sa kanilang mga mata. Ano po ang itsura ng mata ng isang aswang kapag nakaanyong tao siya? Itim ang buong mata niya, katulad ng iyong mata. Oh, ha? Ano pong ibig sabihin? O, hindi mo alam na isa kang aswang? Hindi po. Teka, paano po ako magiging aswang? Wala sa pamilya namin ang aswang. Alam ko na. Isa kang sinumpa. Ho? Baka nung nasa sinapupunan ka ng iyong ina o nung bata ka pa, merong nagsumpa sa iyo. Sa totoo lang, wala akong matandaan na naging aswang ako. Pero, teenager pa lang ako. May naramdaman akong kakaiba sa sarili ko. Nagugulat na lang ako pagkagising ko, magulo ang bahay at palaging may bahid ng dugo ang buo kong katawan. Aling Goyang, may pag-asa ba akong maging normal na tao? Wala. Oh, Ang pagiging aswang ay panghabang buhay. oh, Kaya pakiusap na, umalis ka na sa akin pamamahay bago ka paabuti ng gabi. Hindi ako matutulog ngayon, pe. Kailangan ko mapatunayan kung totoo yung sinasabi ni Aling Goyang na isa raw akong aswang. Hindi ako naniniwala. Tao ko. Tao. Oh, ano yung kaluskos na yun? Sandali. 12:00 na ng ating gabi. May nakikita akong anino sa kortina. Masilim nga. Oh, Sigbin! Nagbalik ka! Teka, bakit bigla akong nahihilo? Sumasakit din ang tiyan ko. Ang buong katawan ko sumasakit. Sumasakit. Ariel, ano ba? Nasaan na yung pinagagawa ko sa'yo? Bakit ang tagal? Ano ba yung ginagawa mo, ha? Pasensya na po, Mama Nita, pero kailangan kong unahin itong pinagagawa sa akin ng direct supervisor ko. Mamayang 10 a.m. ang deadline po nito. Wala akong pakialam dyan sa pinagagawa sa'yo ni Ma'am Belinda. Yung pinagagawa ko sa'yo, mamayang 10 a.m. ko rin ipapasa sa'yo sa top Kung management. gusto nyo, ma'am, kayo na lang pong gumawa. Busy pa ako. Anong sinabi mo? Hindi mo ba alam kung sino kaharap mo? Huwag mo akong sisigawan. Dahil hindi ikaw ang supervisor ko. At hindi ikaw ang nagpapasweldo sa akin. Errol! Ano ba? Bitiwan mo pa yun ang damit ko! Huwag mo kong subukan, Anita. Dahil anumang oras, pwede kong kainin yung mga laman loob mo sa katawan. Hindi mo ko kilala. At hindi mo alam ang kaya kong gawin sa mga katulad mo.
Ayan! Isusumbong kita sa HR sa ginawa mo sa akin! Hindi ko ito mapapalampas, Ariel! Ariel, bakit mo naman ginawa yung kay Anita? Ma'am, pasensya na po. Super stress lang po ako kaya ako nagawa yun sa kanya. Hindi na po ako nakapagpigil. May mga pinagagawa po kasi sa akin na hindi naman po sakop ng trabaho ko. Tapos, imbis na makiusap, sinisigawan pa po ako. Ginagawa ko naman po yung mga pinag-uutos niya sa akin. Nagkataon lang po na mas priority ko yun sa inyo kasi kayong direct supervisor ko. Ganon ba? Sige, palalampasin ko ito. Dahil siya pala may kasalanan. Pero Ariel, sa susunod, kontrolin mo pa rin ang emosyon mo kahit stress ka na sa trabaho mo. Lahat tayo professionals. So act like a professional. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes po, Ma'am Belinda. Pwisit ni Ariel yan. Ako patuloy na pagalitan ni Ma'am Belinda. Sip-sip talagang lalaking yun sa boss namin. Humanta siya sa akin. Gagawa ako ng paraan para matanggal siya sa opisinang ito. Hi, Mama Anita. Kumusta? Kinakalaban ka na ba ni Ariel? Oo, Bernard. Ako pa ang napagalitan ni Ma'am Belinda sa incompetence ng lalaking yon. Masyadong sumbungero yan sa boss natin. Kami nga ni Bernard na biktima rin yan. Sinusumpa ko. Ito na ang una't huling mapapagalitan ako ni Ma'am Belinda nang dahil si Ariel na yan. Sa susunod na gawin pa ito sa akin ng lalaking yon, didiretso na ako sa HR para ipasibak siya. Huwag kang mag-alala, Ma'am Anita. Alam ko nang gagawin para iganti kita sa lalaking yun. Uy, Ariel, full moon mamaya. Yung mga aswang mapapaaga sa paghahasik na lagim. Bakit naman napunta sa mga aswang ang topic natin? Baka mag-full beast mode ulit si Anita mamaya. Lalo na, at may bagong memo si Ma'am Belinda na mag-overtime mamaya ang buong department niya. Ha? Talaga? Ilang oras daw ang OT? As usual, 3 to 5 hours. Baka abutin pa nga tayo ng madaling araw. Grabe naman. Walang pahinga? Utos ng top management. May hinahabol kasing kota ang company sa sales this quarter. Uy! Naku! Sorry. Pek. Sorry, Ariel. Lintik Kung natapunan kita ng juice, sorry Nakita ko sinadya mo. O paano ka nakasiguro na sinadya ko? May ebidensya ka? Alam mo, Ha? Bernard, sumusobra ka na eh. Sumusobra. Makakarma ka din sa ginagawa mo. Vilma, tama na. Hayaan mo na. Sige na, alis na ako. Baka masok ka lang ako sa inyo. Wala pa naman akong pamalit sa uniforme natin. Ay, ako. Buhay nga naman. Huwag ka mag-alala. Makikita mo, makakarma yung mga taong umapis sa'yo mamayang gabi. Anita, Bernard, Cesar, Vilma at Ariel, kayo napili ko mag-overtime ngayong gabi. Alam kong medyo mahirap ang hinihinging pabor ng kumpanya sa inyo. Pero kayo ang kailangan sa pagkakataong ito. Marami tayong dapat na tapusin ngayong gabi para sa ating presentation with the top management tomorrow. Maasahan ko ba ang kooperasyon nyo? Yes, ma'am. Malakas po kayo sa amin eh. Ako rin, ma'am. Walang problema. If the pay is right. Oh, don't worry. Malaki ang overtime pay na ibibigay ng company sa inyo ngayong gabi. Yun naman pala eh. Ready na po kami, Ma'am Belinda. Ubusan na ito ng lakas. Anita? We will do our best to meet their demands tomorrow, ma'am. Ako na bahala sa mga employees. Vilma? Ariel? Okay lang ba sa inyo? Yes, Ma'am. Oh, good. So let's go back to work. Marami pa tayong dapat tapusin. Sumasakit ang tiyan ko. Sige, pati ulo ko. Sumasakit.
Pupunta muna ako sa restroom. Aray ko! Ay! Bakit sumasakit ng ganito? Buong katawan ko! Oh, nasaan na sina Vilma, Cesar at Eriol? Ma'am, si Cesar po. Lumabas para bumili ng pagkain sa convenience store sa baba. Si Vilma naman, nakita ko sa cafeteria kanina, nagmimerienda. Alas 10 na ng gabi. Hanggang 1 a.m. lamang tayo dito. Kumusta na yung mga ginagawa nyo? So far, so good, ma'am. Don't worry, Ma'am Belinda. Ako na bahala sa mga employees. Matatapos natin to on time. Ay, Ano yun? Parang may sumisigaw. sa restroom nang gagaling, Ma'am. Halika, Bernard, Anita, samahan niyo ako. Apo. Tingnan natin kung ano nangyayari doon. Ma'am, si Ariel ang sumisigaw. Ariol? Ano nangyayari dyan? Ariol! Buksan mo ito! Ma'am, tumahimik na po si Ariel sa loob. Ariol! Kung merong masakit sa katawan mo, I'll call an ambulance! Ariol? Ariel! Ano ba yan? Huwag mo nga kaming takutin. Pasensya na po kayo, Ma'am Belinda. Nita. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para ka na kuryente! Ang gulo-gulo ng buhok mo! At grabe ang pamumula ng mata mo. Tuad na yung boss mo, parang minamalat na lasing na ewan. Balikan Ha? po ako sa desk ko, Ma'am. Okay, sige. Balik na tayo sa ating mga trabaho. Marami pa tayong dapat tapusin. Marami akong pagkain binili para sa buong team ngayon. Buti na lang talaga, sagot ng kumpanyang pakain ngayong gabi. Ay, ano yun? Ano yun? Naku, bibilisan ko na paglalakad ko. Ay, Sir? ay, bossing, wala ba kayo napapansin kakaiba dito sa parking area? Wala naman. Matagal na ako dito sa kumpanya niyo pero wala naman ako nakikitang multo. Nga pala, hanggang anong oras kayo mag-overtime? Hanggang 1 a.m. pa kami, sabi ni Ma'am Belinda. Grabe, overtime niyo ha? Ano yun? Yun nga, bossing! Kanina pa ako may nararamdaman kakaiba. Parang may nagmamasid sa atin. Patay sindi ang ilaw sa parking area. Oh my God! Bossing, ano yun? Diyos ko po! Oh my God! Oh my God! Oh, Bakit na? bilisan mo! Bumukas ka ng elevator, please! Bilis! Oh, naku! Diyan yung halimaw! Bilis! Bumukas ka na! Oh my God! Ayun na siya! Ayan na! Ayan na! Nagbukas ng elevator! Bilisan mo! Magsara ka na! Sumara ka na, elevator! Wag! 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 Oh, Ariel, para sa'yo. Iced coffee and macadamia cookies. Uy, are you okay? Oh my God! Yung mga mata mo, pulang-pula na. Mukha ka ng zombie. Gutom na ako, Vilma. Pero pinipigil ko lang sarili ko. Ay, shucks!
may naka-install na emergency lights. Anita! Yes, ma'am! Call the maintenance! Sabihin mo, brown out para mapaandar ang generator. Yes, ma'am! Ariol, meron tayong bisita sa office. Nararamdaman ko na siya. Sino? Oh my God! Ano yun? Ma'am, hindi ko rin alam kung ano yun. Madilim pa rin sa buong opisina kahit na merong emergency lights. Baka naman may asong kalye na nakapasok sa vicinity ng office natin. Ay! Ano ba yun? Ano yun? Binasag ang glass door ng opisina natin. Ariel! Vilma! Lumapit kayo sa amin! Bilisan nyo! Baka kung ano mabangis na hayop na nakapasok sa ating opisina! Tara, Ariel! Kumuha kayo ng pwedeng gawing pandepensa! Hindi natin alam kung anong klaseng hayop yung nakapasok sa opisina! Ako na ang bahala sa hayop na ito. Bernard! Huwag! Bumalik ka rito! Anong klaseng hayop ka? Hindi ka ubra sa akin. Manda ka. Gigilitan kita ng leeg kapag nakita kita. Tulong! Tulong! Ma'am Belinda! Pugot na ulo ni Bernard! Dali! Papasok tayo lahat sa opisina! Dali, dali! Tulungan niyo akong iharang to furnitures. Kailangan nating maharangan tong pinto. Dali! Ariel! Ma'am Belinda! Tulungan niyo ako dito! Bilisan natin! Diyos ko! Anong klaseng halimaw yun? Nananaginip lang ba ako? Mangungutang ba ito nangyayari? Ano mangyayari sa'yo kung magpapalipayihan ka lang? Tigilan mo na yan! Anong klaseng hayop yung mga attack sa atin? Sigbin! Sigbin yung halimaw na nasa labas! Sigbin! Ngayon ko lang narinig yun. Kahit ano pa siya, nakakatakot pa rin ang itsura niya! Para siyang humanoid creature na may mukha at tenga ng panike. Tapos nakita ko matutulis ang kanyang mga kuko. Paano tayo makakatakas dito? Buksan niyo ang pinto! Ano? Bakit na bubuksan ang pinto? Eh di pinatay tayo lahat dito! Ako na ang bahala sa Sigbin. Basta kapag kaharap ko na yung Sigbin sa labas, iligtas nyo kagad ang mga sarili nyo. Bilisan nyo ang pagtakas. Huwag na kayong lumingon. Paliwanag! Sige, Ariol! Ikaw nang bahala sa Sigbin! Vilma! Ano yung ginagawa mo? Gusto mo bang mabuhay, Anita? Malahimik ka na lang dyan, pwede? Tulungan kita mag-ulo ng furnitures, Vilma! O, ayan! Ayan! Ayos na! Naalis na mga nakaharang sa pinto! Lumayo kayo! Bubuksan ko na ang pinto! Ah! Ako ito. Ang kaibigan mo. Hayaan mo na sila makatakas. Magkahanap na lang tayo ng ibang pagkain. Ma'am Belinda, sumisenyas na si Ariol. Tara, dahan-dahan na tayo lumabas. Huwag! Sabi ko sa'yo, huwag mo silang gagalawin! Vilma, tingnan mo si Ariel. Ano nangyayari sa kanya? Bakit parang nagbabagong anyo ng kamay niya? Sabi na nga huwag kang lumingon eh. Malapit na tayo sa labas ng opisina. Bilisan mo! Ay! Nasa labas na tayo. Tara, takbo! Maghanap tayo ng ibang pagkain. Sabi ko, hindi sila pagkain. Ang kulit mo! Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Kainis! Sira mga elevator! Ano to, ma'am? Bababa tayo from the 13th
floor hanggang ground floor? My God, nasa 10th floor pa lang tayo. Parang nakakapagod na bumaba. Huwag ka nang maarte. Gusto mo mabuhay o ano? Tama si Ma'am Belinda. Hindi panahon ng kaartihan ngayon. Kailangan na natin magmadali bago pa tayo abutan ng sigbin na yon. Oo! Oh my God! Ayan na siya! Kailangan natin magmadali! Malapit na siya, Ma'am Belinda! Lumabas na tayo ng fire exit! Pasok na tayo sa loob ng 8th floor! Saan tayo ngayon magtatago? May alam akong kwarto dito na pwede natin pagtiguan. Dali! Dali! Dali kayo! Ayun o! Pasok! Pasok! Bilis! Anong lugar to? Stock room to ng kabilang department. Dito muna tayo mag-stay. Tatawag ako ng tulong. Diyan muna kayo. Maghahanap lang ako ng magandang signal. Bubuksan ko na rin ang emergency light para hindi madilim. Vilma, uy, nakita mo ba yung nangyari kay Ariel kanina? Parang nag-iipang anyo niya kanina. Aswang si Ariel. Aswang! Kaya may sigbin na umaatake sa atin kasi merong aswang sa paligid. Anong klaseng halimaw ang sigbin? At saka, bakit alam mo yung mga yan? Ang sigbin ay mga halimaw na inaalagaan ng mga aswang. Kumbaga sa aso o pusa, ang sigbin ay ginagawang pet ng aswang. Bakit alam ko to? Oh, Isa akong aswang hunter. ha? Aswang hunter? Minana ko pagiging aswang hunter mula sa aking mga ninuno. At sa unang dating pa lang ni Ariel dito sa opisina natin, alam ko na agad na isa siyang aswang. Oh, pero kinaibigan mo siya. Dahil yun ang pinakamadali paraan para mapabagsak ang isang aswang. Kailangan kunin ko yung loob niya para mapadali ang pagpatay ko sa kanya nang hindi siya nagsususpecha. Ano na plano mo ngayon? Total, sabi mo, isa kang aswang hunter. Kailangan nating bumaba hanggang parking area. Nasa sasakyan ko yung lahat ng mga armas na kakailanganin natin para magapi ang aswang at ang sigbin. Kung alam ko lang na ngayon lulusob ang sigbin sa opisina natin, sana naipasok ko na sa loob yung mga armas. Natawagan ko na mga pulis. Ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi ko na inaatake tayo ng sigbin. Pero magpapadala daw sila ng mga pulis sa building para alamin kung ano nangyayari sa loob. Shh! Nararamdaman ko nasa labas ng sigbin. Huwag kayo maingay. Anita, tingnan mo. Parang may pumapasok na itim na usok sa ilalim ng pinto. Anita! Ano nangyayari sa'yo? Ay! Pinapatay ng usok ng sigbin si Anino sa pamamagitan ng Anino! Alisin natin si Anita sa buwasan niya para malipat ang anino niya. Hindi ko siya mahila. Hindi ko siya mahila palapit sa atin. Parang pinipigilan siya ng itim na usok. Patayin yung emergency lights! Dali! Vilma. Ayan. Napatay ko na ang emergency lights. Anita! 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 Vilma? Bakit? Ano nangyari? Hindi na humihinga si Anita! Patay na siya! Tahimik na sa labas. Nararamdaman ko wala na ang sigbin. Ano bang klaseng halimaw yung sigbin? Ano-ano ba ang kaya nilang gawin? Anita, paano siya nagawang patayin ang halimaw na yun? Ang mga sigbin ay may kakayahang sipsipin ang dugo ng kanyang biktima sa pamamagitan lamang ng anino nito. Yung nangyari kay Anita, pumasok ang dila ng sigbin sa pamamagitan ng itim na usok. At nang makita ang anino ni Anita, agad niya itong sinipsip. Kung makakapamong bangkay ni Anita, para siyang nanunuyo. Paano magagapi ang sigbin? Kailangang mapatay ang aswang na malapit dito. Kasi doon kumukuha ng lakas ang sigbin. Kung walang aswang sa paligid, manghihina ito. Tsaka natin ito pwedeng patayin. Ano nang plano mo? Kailangan nating makababa sa parking area. Doon nakaparada yung kotse ko. Nandun yung mga armas na kailangan ko para mapatay ang aswang. Pagbaba natin, umalis ka na sa vicinity ng building. Ako nang bahala kina Ariel at sa sigbin. Ano pang hinihintay natin? Umalis na tayo dito. Dito na ako sa kotse ko.
Nasa car trunk lahat ng mga armas ko laban sa aswang at sa sigbin. Bilisan mo! Buksan mo na yung trunk ng kotse mo! Ayan ang sigbin! Oo, eto, panaksak! Tulungan mo ako! Hinihila ako ng halimaw! Ako! Kita na hawak kong panaksak! Bitiwan mo si Belinda! Bitiwan mo! Tulungan mo ako! Hinihila pa na ako ng halimaw! Hindi ako pwedeng maging aswang ngayong gabi. Kailangan pigilan ko ang sarili ko. Ang sakit. Hindi ko na yata kayang pigilan po. Ang sipin. Naku, may dala-dala siyang bangkay ng babae sa bunganga niya. Ano yung dala mo? Sandali. Sino yung pinatay mo? Si Ma'am Belinda. Nilasog-lasog mo ang katawan ng boss ko. Dinala mo ito sa akin para kainin ko? Si Vilma, pinatay mo rin ba? Ang buong katawan ko sakit. Anong sabi mo? Huwag kong pigilan ang pagiging aswang ko. Sige. Hindi ko na pipigilan. Hindi. Nasaan ka na, sigbin ko? Sigurado ako, kasama mo na sa mga oras na to ang aswang mong amo. Oh my God! Kinain ng aswang ang bangkay ni Ma'am Belinda. Naaamoy nila ako. Dapat sa mga halimo na katulad nyo, binabaril! Kailangan ko makalayo sa mga halimaw na ito! Rico, may bala sa braso at dibdib ko. Silver bullet pa yung tumama sa akin. Mabutit hindi ako tinamaan sa puso. Hindi pwede! Huwag mong isama si Vilma sa mga napatay mo! Sinabi ng hindi! Sigbin! Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Akala ko ba may darating na mga pulis dito? Marami nang napatay sa loob ng building. Hindi pa rin sila kumikilos. Sabagay, wala din silang magagawa. Oh! Oh, shit! Natuntun ako ng sigbin. Umanda siya sa akin. Ha? Sige! Lumapit ka! Para mapatay kitang halimaw ka! Alam mo mapapatay mo ako, ha? Huwag mo akong kagatin! No!
Milma, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Gusto ko lang malaman mo na aswang ako. Pero ni minsan, hindi ako pumatay ng tao. Sa bagay, niligtas mo ang buhay ko doon sa Sigbin. Nalulungkot ako sa nangyari sa mga kasama natin. Hindi sa pagiging masama. Pero hindi ako nagluluksa sa pagkamatay nila. Mga wala silang kwentang tao. Ariel, kailangan mo na magtago sa gubat o sa bundok. Kung dito ka maninirahan sa syudad, delikado. Mahahanap ka ng mga Sigbin na naghahanap ng among aswang. At nakita mo kung anong pinsalang tinulot ng Sigbin sa opisina natin. Sa totoo lang, ayokong maging aswang. Gusto kong mabuhay bilang normal na tao. Wala ka na magagawa para pigilan ang pagiging halimaw mo habang buhay ka ng magiging aswang. Maraming salamat, Vilma. At hindi mo ko pinatay. Pangako mo lang sa akin, wag na wag kang papatay ng tao. Kung hindi, kaming mga aswang hunter ang makakalaban mo. Alam ko. Bukas na bukas din, pamumundok na ako. Para hindi na ako makapagdala ng pinsala sa mga tao. Buhay kupat. Magdadalawang po na ako rito. Pero hindi ako masyadong sanay. Pero kailangan kong magtiis para na rin sa kapakanan ko at kapakanan ng mga tao. Makauwi na nga sa aking kubo. Nakatatapos ko lang gawin. Sigbin, halika rito. Walang may alaga sa'yo? Ganun ba? Sige. Simula sa gabing ito, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ikaw na ang Sigbin ko. Mag-ingat at umiwas sa mga Sigbin. Sila ay makapangyarihang nilalang na kayang manakit ng tao sa iba't ibang paraan. At lagi nating tatandaan, kapag may Sigbin, may aswang sa hindi kalayuan. Maging mapagmatyag, huwag kukurap, lalo na kapag ikaw ay nasa dilim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang ala. Sa isa na naman, gabi na